Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Alamin natin ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng Mindanao matapos ang magnitude 7.4 na lindol doon. May live report si MJ Mondihar mula sa probinsya ng Sultan Kudarat. MJ, magandang gabi. Prince, mayong gabi, nasa 8 hanggang 9 na oras ang biyahe mula dito sa Isulan, Sultan Kudarat papunta sa Manay, Davao Oriental na siyang sentro ng lindol kanina o halos 400 kilometers ang distansya sa pagitan ng dalawang lugar. Pero malayo man ang epicenter ng lindol, ramdam na ramdam kanina dito sa Region 12 ang pagyanig. Maaga nagsimula ang Festival Parade Biyernes ng umaga October 10 dito sa Lutayan, Sultan Kudarat. Bahagi ito ng kanilang Kanduli Festival 2025 at ika-58 Foundation Day ng munisipyo. Pagkatapos ng parada, nakatutok na ang mga residente sa cultural dance presentation nang biglang yumanig ang lugar. Nakatayo ako ngayon. Nararamdaman ko pa rin yung pagbuga. Pagbuga ng gymnasium na ito. Wala namang nasaktan sa mga residente at maayos sila nakalabas sa gym at nanatiling kalmado. Yung cause po kasi ng accident kuminsan yung panic, sir. Pero sa awa naman ng Diyos kanina ay hindi naman po nagpanic yung mga kababayan po namin. Kahit na nagkaroon kanina ng lindol, tinapos pa rin po yung program ng maayos. Matindi naman ang pagyanig sa Coronadal City, South Cotabato. Sa video na kuha ng netizen na si Greo Liwa, kitang-kita ang malakas sa pag-uga ng lindol sa Center Point Mall. Ayon sa FIVOX, 7.4 magnitude ang lindol na tumama sa Davao Oriental at umabot ang pagyanig dito sa buong Region 12 o SOC Sergeant. Kinapawan City, intensified. Sa Abel, Glan, and Malongon, in Sarangani, intensified. Sa Coronadal City, Tampakan and Tupi in South Cotabato, intensified din. Pati na rin sa General Santos City. Dahil dito, nagpatupad na ng class at work suspension ang South Cotabato Provincial Government dahil sa banta ng aftershocks. Parehong hakbang naman ang ginawa ng Sarangani Province upang magsagawa ng damage assessment sa mga apektadong lugar. Samantala, ipinag-utos naman ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Mangudadatu sa mga tuhan ng provincial government na magsagawa ng ocular inspection sa lahat ng government at school buildings sa lalawigan. Nagpatupad rin siya ng class at work suspension. Ayon sa FIVOX, posibleng tumagal ng ilang linggo ang mga aftershock. Nilinaw din nila na hindi magkaugnay ang sunod-sunod na mga pagyanig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magkakaibang fault lines umano ang nagdulot ng magnitude 7.4 sa Davao Oriental, magnitude 4.4 sa La Union at magnitude 6.9 sa Cebu kamakailan. Normal raw ang mga ganitong pagyanig sa Pilipinas dahil kabilang tayo sa Pacific Ring of Fire. Prince, dito sa Region 12, bago magabi ay back to full operations na ang mga ospital sa South Cotabato at maayos na rin dito ang lagay so far at wala na italang casualty. May mga nahimatay lang kanina sa South Cotabato at isinugod naman sa mga ospital doon. Sa ngayon na naghahanda na ang mga local government units dito para magpadala ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Davao Oriental. Gikan diri sa Region 12 para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, MJ Mondihar.